Mukhang may alam akong paraan para mas pahabain pa ang buhay mo. Alam ko, Isko. Pero ang bagay na yon ay lubhang mapanganib. Maaaring manganib ang mga bata kapag sinubukan nila. Kailangan kong gawin to. Mamamatay ang lola ko at wala siyang pagmamanahan ng kaalaman niya bilang isang albularya. Ayokong mamatay si lola na masama ang loob dahil hindi man lang siya nag-iwan ng pamanang kakayahan sa kahit na sino. Mga wala kayong utang na loob! Pagkatapos namin kayong tulungan, ganito ang igaganti ninyo! Nung mga bata pa kayo, may mga karanasan din ba kayong hindi malilimutan? Ako kasi marami. Pero may isang karanasan kami ng mga kababata ko na talagang tumatak sa isip namin. Isang karanasang hinding-hindi makakalimutan. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar. Sa dami ng mga karanasan ko tungkol sa mga aswang, itong kwento kong ito ang napili kong ibahagi. Hindi man halos puro tungkol sa akin. Masasabi kong tumatak naman sa akin ang karanasan na hindi ko malimutan, magpasa hanggang ngayon. Ako nga po pala si Dudoy. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay naku, nakakabagot naman tong araw na to. Paulit-ulit na lang kasi nilalaro natin, Mia. Kaya nga kung hindi habulan, taguan, o kaya naman bahay-bahayan, wala na tayong ibang malaro Wala kasi tayong ibang kalaro. Di sana pwede tayong maglaro ng patintero. Puro naman dalagit at binatilyo yung mga ibang kapitbahay natin Ano pa bang aasahan natin, di ba? Alam mo, mabuti pa subukan kaya nating maglaro ng kasal-kasalan. Ha? Sino naman yung ikakasal? Sino pa nga ba? Di ako at saka si Cardo. Nako, tignan mo si Cardo, hindi makapagsalita. Namula ka agad Crush kasi ako niyan Ang taas din naman ng tingin mo sa sarili mo, no? O bakit? Totoo naman di ba, Cardo? O siya, sige na. Crush ka na ni Cardo. O sige, bali ako yung pare, no? Ay naku, oo naman, ano pa nga ba? Paano naman kami ikakasal kung walang pare? Alam mo, para sa makikiusap na ikasal ka, ikaw lang yung napakasungit pa. Ano bang gusto mo? Makiusap ako na parang ganito. Pakiusap po, Father Dudoy, ikasal mo na po kami. Ganun ba yung gusto mo? Yan, ganyan. Pero wag mo nang ulitin yan Kasi ang pangit-pangit mo, hindi ka cute. O sige na, kumuha na tayo ng santan para gawing singsing tsaka corona mo. Yehey! Gandahan mo yung gawa ha. Gusto ko magarbo yung maging kasal ko kay Cardo. Excited nga kaming namitas ng mga bulaklak na santan sa hardin ng mayamang kapitbahay namin. Madali lang namang mamitas doon. Kahit pinagagalitan kami, makukulit pa rin kaming pitas ng pitas. Nang makakuha kami ng sapat para magawa naming korona, singsing at kwintas, tumakbo na kami patungo sa bukid kung saan naroon ang malaking puno ng balete. Ang ganda-ganda kasi ng punong yon at balak naming doon sila ikasal ni Cardo. Inayos muna namin ang mga bulaklak at nang matapos na, saka kami nagsimulang maglaro ng kasal-kasalan. Sa aming tatlo si Mia ang pinakamasaya. Crush na kasi talaga si Cardo. O sige na, you may now kiss the bride. Hala, Father, kailangan po ba talagang mag-kiss the bride? Iba po, kasal-kasalan lang naman to. Kahit kunwari lang, mas makatotohanan kung ikikiss mo si Cardo, no? Ayoko kaya. Mga bata pa tayo Grabe, ang arte mo, Mia. Bad breath ba si Cardo? Hindi naman. Pero kasi, Cardo, hindi ka rin payag, di ba? Hindi makasagot si Cardo. Gusto niya pero ayaw niya lang sumagot dahil nahihiya siya.
Nahihiya rin ako eh. Ano? Huwag ka mahiya, no? Crush mo naman talaga si Cardo, di ba? O baka ako talaga yung crush mo. Hoy, Dudoy! Kadiri ka talaga! Grabe ka naman sa kadiri. Ikaw yung kadiri, no? Mas gugustuhin ko maging pare kaysa pakasalan ka. Ang kapal naman nito. Mas makapal ka. Uy, teka. Tignan nyo, oh. May matanda, oh. Nasaan? Doon, sa likod nyo. Hala, kawawa naman siya, Dudoy, Cardo. Sundan kaya natin tapos tulungan. Baka kailangan niya ng tulong eh. Hindi na natin itutuloy yung kasal-kasalan. Nasa kiss the bride na tayo eh. Ayaw mo ba talagang ikis si Cardo? Ano ka ba? Uunahin pa ba natin yan? Tingnan mo, oh. May matandang nangangailangan ng tulong natin. Oh, talaga? Kiskisin ko kaya yung uso mo sa puno. Masaya ang laro namin nung una pero nang malapit na kaming matapos, pareho kaming natigilan nang makakita ako sa likuran nila ng isang matandang iika-ika kong maglakad. Sugatan siya at nahihirapang maglakad kaya talagang nakapukaw siya ng pansin sa amin. Si Cardo ang unang sumunod sa kanya habang kami naman ni Mia, sumunod naman kay Cardo. Sinubukan namin siyang tawagin pero kahit na anong tawag namin sa kanya, hindi siya lumilingon. Kaya binilisan namin ang pagtakbo pero nang masusundan na namin siya, pare-pareho kaming natigilan nang makita ang isang lagusan. May mga nakaharang na mga baging kaya hindi kaagad nakikita na may pwede palang daanan doon. Huyali kayo, tingnan nyo oh! May maliit na lagusan. Naku, sa tagal natin naglalaro dito, ngayon ko lang nakita yan ah. Halika tara, pasok tayo! Ano? Hindi na no. Baka mamaya may aswang sa likod niyan eh. Aswang? Ano ka ba naman, Dudoy? Kalalaki mong tao, masyado kang takot. Paano nga kung may aswang nga dyan? Ano magagawa natin? Alam mo naman yung panahon ngayon. Noong nakaraan nga may kinalabang aswang si Lola Salvi eh. Ano ka ba? Wala namang aswang dyan eh. Kaya tara na, pasukin na natin. Naku Mia, pairali mo ba talagang katigasan ng ulo mo? Kapag nalaman ni Lola Salvi yan, ikaw talaga isusumbong kong pasimuno. Ay naku, masyado kayong mga duwag eh. Hindi naman malalaman ni Lola kung hindi kayo magsusumbong. Ay naku Mia, ang kulit mo talaga. Bahala nga kayo dyan. Kung ayaw nyo, mauna na ako ah. Uy Mia, ano ka ba? Sinubukang hawiin ni Mia ang baging na nakatakip sa lagusan kung saan lumusot ang matandang nakita namin. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang dahil sa kaba. Kaba na hindi dahil sa takot ko na baka mapagalitan kami, kundi dahil sa takot na baka may kung ano sa likod ng lagusang yon. Pero bago pa man makapasok si Mia, pare-pareho kaming natigilan nang marinig ang boses ni Lolo Isko. Hay mga bata! Saan kayo pupunta? Lolo Isko oh, si Mia papasok dito. Ano? Saan kayo papasok? Dito po Lo. May matanda po kasi pumasok sa loob niyan eh. Ay nako, wag na wag kayong papasok dyan. Hindi niyo ba alam kung anong pwedeng nasa likod niyan? Pero Lolo, pumasok nga yung matanda eh. Kung may aswang man dyan, edi sana kinain na siya. At saka may sugat po siya. Kailangan po natin siyang tulungan. Kung sugatan man yung matandang yon, may mga tutulong sa kanyang iba. Hindi yung mga bata na kagaya nyo lang. Hayaan nyo na siya. Parang napakawalang puso nyo naman po, Lolo. Paano po kung walang pwedeng tumulong sa kanya kundi kami lang? Ay nako. Sige na. Sige na. Ako na lang yung papasok dyan para makita ko yung kalagayan ng matandang sinasabi nyo. Sige na. Magsiuwi na kayo. Alam nyo naman pakalat-kalat yung mga aswang dito. Kailangan natin maging maingat. Silipin niyo po siya, Lolo ah. Baka po kasi nangangailangan talaga siya ng tulong. Oo na nga. Sige na. Magsiuwi na kayo. Mabuti na lang at dumating si Lolo Isko.
Kung hindi, mapipilitan kaming pumasok doon dahil sa katigasan ng ulo ni Mia. Iba kasi ang pakiramdam ko sa lagusan na yon. Para bang may bumabalot na itim na aura. At sa aming tatlo nila Mia, kahit siya ang may lolang albularya ay ako ang mas may kakaibang pakiramdam. Malakas ang pakiramdam ko kung may aswang na nakapaligid sa amin. Kahit nga engkanto ay nararamdaman ko. Siguro naman ako sa lolo Isko na dating isang manunugis ng aswang. Nang makarating na kami sa bahay namin ni Lolo Isko, pinaghandaan ko sila ng ginataang bilo-bilo na niluto ni Lolo para sa aming tatlo. Paborito namin ang ginataang bilo-bilo na luto ni Lolo. Linggo noon kaya pinaglutuan niya kami. At habang kumakain, nagkukwentuhan kaming tatlo. Dudoy, wala ba kayong juice? Wala kaming juice, Mia. Magtubig ka na lang siguro. Sayang naman. Masarap pa naman sana tong ginataan sa juice. Iisipin mo na lang na juice yan tubig. Ang arte mo. Baka mamaya magka-UTI ka naman dahil sa juice-juice na yan eh. Hindi naman nakaka-UTI yung juice eh. Grabe ka talaga. Basta. Magtubig ka na lang. Ay naku, ano pa nga ba? Baka sabihin mo na naman maarte ako eh. Sus, maarte ka naman talaga eh. Ewan ko sa'yo. Oo nga pala. Sa tingin mo ba pupuntahan talaga ni Lolo Isko yung lagusan? Nagtataka talaga ako kung anong nasa likod nun eh. Siguro, wala pa siya dito eh. Pero wag na lang natin puntahan yun. Baka si talaga yung pakiramdam ko sa lagusan na yun. Pero malay mo naman, wala namang aswang doon. O sige, ganito na lang. Puntahan natin pero magdala tayo ng asin at saka bawang. Pwede rin. Ano ba sa tingin mo yung nasa likod ng baging na yun? Siguro. Lagusan yun, papuntang Encantadia. Ang lakas na imagination mo din, no? Kakapanood mo na Encantadia yun eh. Yun na nga eh. Pero palagay mo, paano kaya kung may Encantadia talaga doon? Grabe, Dudoy. Gusto ko talagang makita yun. Oo nga, no? Kasi sa Encantadia, magaganda yung mga engkanto. Sa tunay kaya magaganda at gwapo rin sila. Sabi ni Lola, oo raw eh. Pero hindi daw kamukha ng nasa Encantadia. Kasi katang-isip lang naman daw yun. Ang mabuti pa para hindi tayo ma-curious. Puntahan na lang kasi natin. Hindi ako sang-ayon sa gusto ni Mia na puntahan ng nakita naming lagusan. Pero sa kabilang banda, hindi ko maipagkakaila na talagang nakaka-curious yon. Kaya naman sa sumunod na araw, habang naglalaro kami sa parehong lugar kung saan namin nakita ang matanda, pumunta nga kami sa may lagusan. Bit-bit ang bawang at asin sa aming mga bulsa. Oh, Mia, ikaw unang papasok ha. Total, ikaw nakaisip pumasok dyan eh. Oo, ako talaga. Mga duwag naman kasi kayo eh. Hindi kami duwag no. Nag-iingat lang talaga kami. Hoy, Mia, ano nakikita mo dyan? Mia? Mia, ano nangyayari dyan? Hoy, Mia! Huli ka, Dudoy! Anak ka naman ng tipaklong, Mia. Ba't ka naman nanggugulat? Nakakatawa yung reaction mo eh. Takot na takot ka talaga, no? Walang aswang dito, safe dito. Kali ka na. Nakakainis ka naman eh. Ang hilig mo manakot. Ay nako, matatakotin ka lang talaga. Halika na kasi, ang arte-arte nito. Oh, di ba? Sabi ko na sa inyo, wala naman eh. Normal na mga kabahayan lang din. Oh, tingnan mo, parang isang baryo lang. Oo nga no. Pero bakit hindi natin narinig yung tungkol sa baryong to? Hindi ko rin alam eh. Baka sikretong baryo lang to. Baka nga. Pero bakit nila kailangan isikreto to? Ewan ko, may sikreto ba na alam ng lahat? Ang corny naman ng joke mo. Pero alam mo,
Bakit kaya parang ang tahimik dito? Umaga-umaga pa naman oh. Oo nga no. Hindi kaya walang tao dito? Yung parang, ano bang tawag doon? Yung parang ghost town ba yun? Imposible naman yan. Ang aayos pa ng mga bahay oh. At saka meron pananim tsaka mga alagang hayop. Kumato kaya tayo sa isang bahay. Hoy, ano ka ba? Dapat nga umalis na tayo dahil nakita na naman natin kung anong gusto natin makita eh. Ano ka ba? Nandito na rin tayo, lubos-lubosin na natin. Sayang nga, hindi parang Encantadia eh. Nag-expect pa naman ako na makikita ko si Amihan. Ano ka ba naman, Mia? Lola mo na yung nagsabi na magkaiba itsura ng lugar na Encanto kaysa sa Encantadia, di ba? Pero hindi ka pa rin naniniwala. Dudoy! Mia! Cardo! Nasaan kayo? Oh, kita mo na? Hinahanap na tayo ni Lolo Isko. Ay naku, kakainis naman to si Lolo Isko. Panira na lang palagi. Hoy, lolo ko yan ha. Ay, ewan ko sa'yo. Lumabas na kayo tapos sabihin nyo kay Lolo hindi niyo ako kasama. Bahala ka na dyan. Kapag may biglang lumabas na aswang dyan sa... Mia, naririnig mo ba yun? Hindi lang yun yung napansin ko. Tingnan mo yung mga bintana. Mukhang tama ka nga, Dudoy. May aswang nga yata dito. Tatakbo na, Mia! Lintik kayo mga bata kayo. Saan ba kayo nanggaling? Kanina pa ako hanap sa inyo. Lolo, ano kasi? Pumasok po kami sa... Wala po, Lolo Isko. Naglalaro lang po kami ng habulan. Lintik na kayo. Simula ngayon na. Wag na kayo maglalaro malapit dito. O sige na. At baka bigla kayong damputin ng aswang. Halika kayo. Magsiuwi na kayo. Ang kukulit nyo mga bata kayo. Sa sobrang katigasan ng ulo ni Mia nung bata pa kami, kung ano-ano talaga ang nagagawa namin na labag sa utos ng mas nakakatanda sa amin. Isa na roon ay ang pagkatuklas namin sa isang baryo. Hindi namin malilimutan ang araw na yon. At simula noon, hindi na kami muling nangahas na lumapit sa lugar kung saan ang lagusan na natuklasan namin. Minabuti na lang din namin na itago kila Lolo na pumasok kami sa lagusang yon. Dahil sa takot na baka mapagalitan kami. Ilang taon naman ang matuling lumipas at nagsipagtapos kami ng pag-aaral. Pero nanatili kaming magkakaibigan. Habang si Mia, naging isang guro sa paaralan. Ako at si Cardo ay naging isang manunugis ng aswang. Oo, kung sino pa ang mga batang duwag noon, siya pa ang pumili ng mas nakakatakot na trabaho. Oh, Cardo, ito na oh. Dito ko naaamoy yung amoy ng masangsang na bangkay. Sana nga, tama yun na amoy mo, Dudoy. Halika na, bago pa nila tayo maunahan. Pre, mas lalong lumalapit yung amoy oh. Oo nga no, parang halos katagin na natin. Lintik na. Dudoy, nasa likod mo yung balbal. Hampasin mo ng butot pagi. Ha? Alok lang. Buisit kang aswang ka. Ano ka? Kala mo makakaisa ka sa akin? Etong sayo. Dudoy, tabi. Agisa ko siya ng asin. Oh, ito pre. Diyos ko, Dudoy. Dumadami pa yung mga balbal. Pre, pamabuti ba tumakbo tayo sa kuweba? Pasukin natin yon at ipunin natin silang lahat. O sige, magandang ideya yan. Halika na. Pre, sisinda ko na yung posporo ha. At iagis natin at tatapunan natin ang gasolina. Pagbilang ko na 3, takbo na. O sige, bilisan mo. Malapit na sila. O sige, magtago ka na. Bilisan mo. Mabilis kaming nagtago sa gilid ng malaking bato at hinintay na pumasok lahat ng mga balbal sa kuweba. Mabilis nila kaming hinanap, pero bago pa nila kami mahanap, tumakbo na kami ni Cardo palabas ng kuweba at hinagis ko ang posporong sinindihan ko.
Paalam mga balbal, ang babaho nyo. Ay, salamat at natapos na yung paghihirap natin sa islang to. Grabe, inabot tayo na ilang linggo sa paghahanap sa mga balbal na yan Kaya nga Cardo, ito na nga lang yung pinakamatagal na natapos natin mission Grabe, namimiss ko na yung ginataan ni Lolo Isko. Malay mo, ipagluto tayo, di ba? Naku, sana naman. Nasasabik na tuloy ako umuwi. Nung una ay hindi naging madali para sa amin ang maging manunugis ng aswang. Una sa lahat, libre ang ginagawa namin. Nagbibigay lang ng donasyon ng kung sino mang nag-utos sa amin na manugis. Minsan pa nga sobrang kuripot. Pero wala kaming pagpipilian kundi tanggapin dahil ito ang ginusto naming trabaho. Kahit papano ay may bigasan si Cardo na binubuksan niya sa tuwing walang tawag sa amin para magpatugis ng aswang. At ako naman, tumutulong kay Lolo Isko sa koprahan. Matapos nga naming mapatay ang mga balbal na gumagambala sa katabing isla, hindi na kami nagpalipas ng gabi roon at umuwi na. Kinaumagahan, nagising ako nang marinig ang maingay na kwentuhan sa labas ng kwarto. Mahal, kumusta naman yung mission nyo sa kabilang baryo? Napatay nyo ba yung balbal? Parang napatagal kayo dun Syempre naman mahal. Di pa kami sumasablay sa mga misyon namin, no? Ay, naku. Ang aga-aga, may langgam na dito sa bahay. Ano bang ginagawa nyo dito ng ganitong kaaga? Pinapunta ko sila para kumain itong ginataang bilo-bilo. Hindi ba't paborito yung tatlo yan? Ho? Nagluto po kayo ng ginataang bilo-bilo? Oo nga, paulit-ulit. Halika na dito at maupo ka na para sabay-sabay na kumain. Yes, talagang mahal na mahal mo kami, Lolo. Ito pa naman yung na-miss namin ni Cardo. Syempre naman. Alam kong ginalingan niyo ni Cardo sa pagbuksa ng mga balbal Kaya dapat may reward kayo sa akin. I love you po, Lolo Isko. Lintik na batang ito. Baka pagsilosan ako ni Mia niyan Lolo naman, hindi naman po ako ganun kasilosa. Anong hindi? Pati nga si Dudoy, pinagseselosan mo Hoy, kailan ko pinagsilosan si Dudoy Noong nakaraan, di ba? May nagpatawag sa amin sa misyon. Sabi mo pa nga, mabuti pa si Dudoy, palagi ko kasama. Alam nga naman, parehas kami ng trabaho Ikaw, Mia, pinagseselosan mo pala ako Lolo, tinan mo itong mga to. Pinagtutulungan na naman ako Siya, sige na. Tama na yung pag-aasaran nyo. At baka lumamig pa yung ginataan. Kain na. Itinigil na namin ang pang-aasar kay Mia lalo na't mukhang naiinis na siya. At kung magpapatuloy pa kami sa pang-aasar, baka umabot na naman sa panandaliang hiwalayan nila ni Cardo. Panandalian dahil siguradong susuyuin lang din naman ni Cardo si Mia. At sa huli, magkakabalikan lang din ulit. Ganyan silang dalawa kong magmahalan. Ang sarap talagang pagbibigwasan. Grabe, ang sarap talaga ng ginataan mo, Lolo Isko. Walang tatalo sa sarap dito. Solid na solid. Sinabi mo pa, Dudoy? Lolo Isko, ano bang sikreto mo dito? Naku, ang kinakatakot ko tuloy. Baka kaya sobrang sarap aswang yung sikreto ni Lolo. Sira ulo. May masarap bang aswang? Biro lang naman. Paano mo naman nalaman niya aswang yung sikreto ko, Dudoy? Lolo naman, huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Ewan ko sa'yo, Dudoy. Bakit kasi sa dami na pwede kong ihalo sa ginataan, talaga aswang pa talaga yung naisip mo? Loko ka talagang bata ka. Lolo, ako na po magbubukas. Sige Mia, maraming salamat. Sino naman kaya yung maagang kumakatok na yan? Masarap-sarap ng kain natin Baka po yung pinagkakautangan nyo, Lo. Hoy,
Bayad na ako sa utang ko kay Domingo, no? Baka po sa iba, nakalimutan nyo lang. Diyos may yung bata ka. Ano bang tingin mo sa akin? Palautang? Halika nga dito at sasapakuin ko yung ulo mo. Ano? Uy, Mia! Bakit ba? Ano ba nangyayari dyan? Diyos ko naman, umalis lang ako saglit eh. Oo, teka, pauwi na ako. Maraming salamat sa pagsasabi ng balita ah. Oh, Mia, ano nangyayari? Si Lola Salve inatake daw sa puso. Kailangan ko nang umuwi. Ha? Isasama kami. Dudoy, Lolo Isko, puntahan po natin si Lola. Aba, ano ba nangyari kay Salve? Kahapon lang maayos pa siya. Naku Lolo, hindi natin masasabi yung panahon. Tara na ho, na malaman natin kaagad kung anong nangyari sa kanya. Pagkatapos ng masayang almusal, isang nakakabiglang balita ang bumungad sa aming lahat. Dali-dali kaming umalis patungo sa bahay nila Mia. Wala na roon si Lola Salve. Ang sabi ay idiniretso na sa ospital kaya naman nagmamadali rin kaming umalis patungo roon. Umiiyak si Mia habang nasa biyahe, habang si Cardo naman, panay ang pagpapatahan sa kanya. Iba ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari. Bata pa ako nung unang natuklasan ko sa sarili na may kakayahan akong maramdaman kung may panganib o kung may mangyayaring masama. Bagay na naging kalamangan ko sa oras ng peligro. Matapos kausapin ni Mia ang doktor, pare-pareho kaming mas kinabahan pa nang makita ang tulalang reaksyon niya. Mia? Mahal? Ano nangyari? Bakit ganyan yung reaksyon mo? Cardo, si Lola. Si Lola may matinding sakit daw. Hindi na raw malulunasan yung sakit niya. Ang sabi ng doktor, meron daw siya advanced heart failure. Ano? Paano naman nangyari yun? Malakas pa siya nung isang araw ah. Hindi ko nga po alam, Lolo eh. Sinabi ko na rin yan sa doktor kanina. O sabi ko nga, baka nagkamali lang sila. Pero ang sabi nila, hindi sila nagkakamali. At talagang yun daw yung sakit ni Lola. Ay, Diyos ko po, mahaba ang ginlangit. Bakit sa isang mabait na tao pa nangyari itong bagay na ito? Bakit hindi nala sa masasamang tao? Ang sabi pa po ng doktor, kasama na din daw sa katandaan niya yung sakit niya. Pero hindi rin naman eh. Dahil malusog ang mga pagkain kinakain ni Lola. Kaya, bakit po ganito? Tsaka, paano na lang ako? Apo, huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan maging malakas ka para sa lola mo. Ang hirap po kasing maging malakas sa sitwasyong to, Lolo. Paano naman ako magiging malakas kung nakakapanghina yung pangyayaring to? Hindi ko kasi inaasahan ang lahat eh. Bakit naman ganito kabiglaan? Panay ang iyak ni Mia sa lahat ng nalaman. Pinilit namin siyang tumahan lalo na't siya lang ang kakapitang lakas ni Lola Salve. Kailangan niyang magmukhang matibay. At nang mahimasmasan at kumalma na si Mia, dumiretso na kami sa kwarto ni Lola Salve na ngayon ay gising na rin. Lola Salve, ano pong nararamdaman niyo? May masakit po ba? Huwag kang mag-alala, Apo. Ayos na ako. Magaling ang doktor kanina kaya naalis na nila yung masakit sa akin. Pero Lola, alam niyo po ba na may kakaibang sakit ka? Isang sakit na hindi na daw malulunasan? Oo, Apo. Pero ano pang magagawa ko kung ganon? Matanda na ako at hindi na kailangan pang magpagamot. Lola naman, alam niyo naman na ikaw na lang ang kasama ko sa buhay eh. Bata pa po kayo, hindi pa po kayo pwedeng mamatay. Ano bang bata ang sinasabi mo? 85 na ako. Ano pa bang bata roon? Di po ba nangako po kayo na aabot kayo sa 100 taon? Dapat tuparin mo yun, Lola. Ay, nako ka namang bata ka.
Pagpahingahin mo na ako. Pero sa bagay tama ka. Kailangan ko pang manatiling buhay. Dahil ang baryo natin ay mawawala na ng albularya kung mawawala ako. Ang baryo natin, kailangang may albularyang nagbabantay. Grabe po kayo, Lola. Iba po talaga yung pagmamahal niyo sa baryo natin, no? Talagang mas inuna mo pang isipin yung baryo natin kaysa sa akin. Ikaw naman kasing bata ka. Bakit ba kasi hindi mo nalang manahin ang pagiging albularya ko? Pwede ka namang maging guro at isang albularya ng magkasabay. Lola, alam niyo naman pong wala akong hilig sa ganyan, di ba? Ang ibig mo bang sabihin hahayaan mo na lang na mamatay ang lahi ng mga albularya kasama ako? Kasi po Lola, parang wala naman akong kakayahan na kagaya ng sa inyo. Imposibleng wala. Nananalaytay sa dugo mo ang dugong albularya. Pero Lola, may sakit na po kayo. Ano niyo pa po ako matuturuan? Ang sabi sa akin ng doktor, may 2 hanggang 6 na buwan na lang ako para mabuhay. Mukhang hindi niyo na po talaga ako matuturuan. Aba, itong batang ito. Kanina lang malungkot ka na mamamatay na ako. Bakit ngayon parang sumaya ka? Lola naman, huwag niyo nga pong sabihin yan. Hindi ko pa rin gusto na iwan mo ko, no? Oo, sige. Kung ang pagmamana sa pagiging albularyo mo yung magiging dahilan para humaba pa yung buhay mo. Oo, sige, gagawin ko. Salve. Mukhang may alam akong paraan para mas pahabain pa ang buhay mo. Alam ko, Isko. Pero ang bagay na yon ay lubhang mapanganib. Maaaring manganib ang mga bata kapag sinubukan nila. Pero alam mo, tama ka, Salve. Kailangan may maiwang albularya sa baryo natin. Kung may maiiwan na siguro, ayos na siguro mawala ka. Ba't umayos ka nga sa pananalita mo, Isko? Parang ipinapanalangin mo nang mawalaan na ako Aba, ikaw nagsabi niya na. Kaya nga nagsusuhestyon ako na pwedeng gawin dahil gusto pa kitang mabuhay na matagal. Hindi nga pwede at baka mapahamak ang mga bata. Ano ba? Gusto mo pa bang mabuhay o hindi na? Ang gulo-gulo mo rin matanda ka, ano? Ay, naku, matanda ka rin. Ako po gusto ko pong malaman, Lolo Isko. Sabihin niyo po sa akin kung anong kailangan kong gawin para maligtas si Lola Salve. Mapanganib nga, Apo. Siya, hayaan mo na itong si Isko. Huwag kang maniwala sa kanya dahil hindi totoo ang mga sinasabi niya. Lola, tama na po. Nasabi na ni Lolo Isko na may pwedeng gawin Hindi nga sabi. Hayaan nyo na't magkakaroon din ng panibagong albularya ang baryo natin. May darating din at nararamdaman ko yon. Wala siyang nararamdamang ganyan, Mia. Kung gusto mo iligtas si Salve, may alam akong paraan. At yon ay sa pamamagitan ng aswang na kalibunan. Lola Isko, hindi ba't yung mga aswang nakakalibunan? Mga aswang na nagbibigay ng hiling pero dapat may kapalit? Oo, ganun na nga, Dudoy. Pero yun lang yung pag-asa ni Salve para mabuhay pa. At kung hihiling siya sa kalibunan, maaaring humaba pa ang buhay niya hanggang 100. Pero ano kaya yung magiging kapalit nun? Nasa kalibunan na yon kung anong hihilingin niya. Pero delikado ang madalas na hinihiling ng mga kalibonan. Kaya hindi pwede at hindi ako papayag. Wala nang ibang pagpipilian. At saka, nasa mga bata na yan kung papayag sila sa misyong ito. Papayag po kami. Kaya namin magsakripisyo para kay Lola Salve. Ako rin payag. Lalong-lalo na ako. Papayag talaga ako. Kahit ano pang hiling ng kalibonan na yun, gagawin ko talaga para kay Lola. Ay, naku pong mga batang ito. Kaya titigas ng ulo. Kapag kayo napahamak si Isko talaga ang unang matitigo kaysa sa amin. Sa hinaba-haba ng usapan namin tungkol sa kung paano namin ililigtas ang buhay ni Lola Salve, nauwi kami sa isang aswang. Ang mga aswang na kalibonan ay mga aswang na naninirahan sa kagubatan. Ang mga aswang na yon, kayang magbigay ng kahit na anong hiling.
Pero ang hindi ko lang alam kung ano ang matinding kapalit na sinasabi ni Lola Salve. Sa isiping kaya naman naming ibigay ang kahit na anong kapalit na gugustuhin ng kalibonan. Nagpa siya kaming gawin ng misyon. At yon ay ang hanapin ng aswang na kalibonan. Nang makarating kami sa bahay nila Mia, kaagad kaming nagsimulang magplano. O eto, magkape na muna tayo. Para naman mahimasmasan tayo kahit papano. Maraming salamat sa kape, mahal ah. Yung nga pala, saan naman kaya natin mahahanap yung aswang na kalibonan na yun? Magtiwala ka lang sa amin, mahal. Mahanap natin yung aswang na kalibonan na yun. Sa ilang taon namin panunugis, eksperto na kami pagdating sa paghahanap ng aswang. Oo, tama si Cardo. Kaya huwag ka magalala. May liligtas natin si Lola Salve. Ay, hindi ko talaga inasahan na ganito yung mangyayari eh. Sa totoo lang, akala ko nga matagal pa yung magiging buhay niya. Dahil malakas pa naman siya at nakakapanggamot pa. Healthy din naman yung lifestyle ni Lola. Puro gulay nga yung kinakain nun eh. Tapos nag-exercise pa yun tuwing umaga. Pero alam mo, Mia, kahit sino pang tao ang mag-ingat ng gusto sa kanilang katawan at kalusugan. Hindi natin masasabi yung kapalaran ng tao. Albularya lang si Lola Salve. Pero hindi niya masasabi kung ano yung hinaharap. Hindi naman siya manghuhula eh. Yun na nga eh. Kahit nga siguro manghuhula siya, hindi niya mahuhulaan na magkakaroon siya ng isang matinding sakit. Basta, ang isang dapat na sigurado ay kung desidido ka talaga. Talaga bang handa ka na sa misyon na to? Handa ka ba maging albularya kung sakali? Oo naman. Tsaka ano pa nga bang magagawa ko? Kung yun lang yung magiging paraan para humaba pa yung buhay ni Lola. May choice ka naman. Ang sabi niya ayaw niyang mapahamak tayo. Pwede pa tayong matras. Ano ka ba naman, Dudoy? Kilala mo naman yun si Lola. Kahit sabihin pa niyang ayaw niya, alam kong deep inside gusto niya talaga. Ilang beses nga akong tinanong noon kung talaga bang hindi ako tutuloy sa pagmamana ng pagiging albularya niya eh. Ang sabi niya, ayos lang daw at hindi niya naman daw ako pipilitin. Pero kada taon niya naman akong tinatanong kung nagbago na raw ba yung isip ko. Ay, nako. Si Lola, gusto niya lang yung maging masaya ako. Kahit hindi siya masaya, ayos lang sa kanya. Ay, naku. Iba talaga yung pagmamahal ng isang lolo. Bakit kasi hindi ganyan si Lolo Isko eh? Kasi hadong isinabak niya kaagad ako sa pagiging manunugis pagkatapos ko mag-aaral ng koleyo. Bakit? Ayaw mo bang maging manunugis? Gustong gusto ko naman. Yung problema lang, di niya man lang ako sinamahan nung unang laban ko. Kaming dalawa ni Cardo. Para kami mga bata na kakapaka pa nung unang beses kami manugis ng aswang. Sa totoo lang, naalala ko tuloy nung umuwi tayong parang basang sisiw. Dahil umuulan nun tsaka maputik sa bundok kung saan natin nahuli yung wakwak. Grabe no, ang lupit ng wakwak na yun, grabe. Parang hindi na mamatay no? Tapos pinagtawanan pa tayo ni Lolo pagka uwi natin. Ang sabi niya, ang dali-dali lang naman daw patay ng wakwak. Pero kami, inabot kami na 1 linggo sa paghahanap. Ano ba naman kayo? Mabait din naman niya si Lolo Isko eh. Hindi lang katulad ni Lola yung pagmamahal niya. Na ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto't kailangan mo. Mabuti na nga lang, hindi ako naging abusadong apo eh. Kagaya nung ibang mga taong ini-spoiled. Kaya nga dati ang tigas ng ulo mo eh. Pag sinabing huwag gawin, ginagawa mo pa rin. Mas pumuputi pa nga raw yung buhok ni Lolo Isko sa'yo kaysa sa akin eh. Uy, nagbago naman na ako no? Nagbago na ako simula nung... Naisip mo ba kung ano yung naiisip ko? Paano ko malalaman kung ano iniisip mo? Hindi ako psychic, no? Pero teka nga, ito na. Ito na, sasabihin ko na nga lang sa inyo kung ano yung naiisip ko. Ito naman si Mahal Huwag ka naman pa-suspense, sabihin mo na lang. Ito na nga. Diba, nung mga bata pa tayo, naaalala nyo? Nakakita tayo ng isang sikretong lagusan sa may bukid, diba? Doon, sigurado. Sigurado nandun nakatira yung mga kalibonan. Hindi tayo sigurado dyan, Mahal Baka mamaya mali yung hinala natin. Pero paano kung tama? Oo, tama si Mia, Cardo.
Nung nakapasok tayo dun, kakaiba talaga yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko may kung anong nakatira dun eh. Naalala niyo yun? May nakita tayong pulang mga mata sa mga bintana nila. At saka, di ba tandaan nyo? Pinagbawalan tayo ni Lolo na pumunta doon. Kung ganun, tara, simulan na natin mag-impake ng mga dapat nating gamitin. Huwag na tayo magsayang ng oras. Sinimulan nga namin ang pag-aayos ng mga kakailanganin namin sa pagpunta sa tagong baryong yon. Maraming mga halamang gamot si Lola Salve sa kanyang bahay. Pati na rin mga pangontra sa aswang at mga gamot na itinimpla na niya para magamit. Sa kanya kami kumukuha ng mga gamot sa tuwing kailangan naming umalis para sa isang misyon. Talaga nga namang malaking panghihinayang kung mawawala si Lola Salve. Matapos naming mag-ayos ng mga gamit na dadalhin, umalis na kagad kami. Hindi na rin kasi namin pwedeng ipagpabukas dahil tumatakbo ang oras ni Lola Salve. Binabantayan nga siya ni Lolo Isko dahil baka kung ano raw ang maisipang gawin. Naku, hindi ko matandaan kung saan ba na natin nakita yung lagusan na yun. Ilang taon na nakalipas eh. Nagbago na yung bukid. Yun na nga eh. Lalo na 2 beses lang naman natin yung napuntahan. Natakot na kasi tayo eh. Eh bakit nga ba tayo natakot nun? Ang tagal na rin eh. Halos nakalimutan ko na. Eh kasi nga, di ba nakakita tayo ng pulang mga mata sa bintana ng mga bahay nila? Tapos parang may alulong pa ng mga aso. Oo, tama. Naalala ko na. Eh kapag naalala ko nga yun, nakakakilabot nga. Pero kung matanda na ako nakapasok dun, mas matapang na ako. Talaga ba? Ay, tama na nga yung daldala natin. Unahin na nating hanapin yung lagusan na yun. Ay, nasan ba kasi yun? Ang alam ko, dito lang banda yun eh. Eh hindi dito yun eh. Alam ko may malaking puno. Yung balete. At saka hindi ko nararamdaman yung presensya ng mga aswang dito. Eh, paano kung hindi naman pala sila mga aswang? Eh nakita natin yung mga mata nila nung araw na yun. Pula yun, kaya siguradong... Pre, nakita ko na. Nandito yung baging. Ha? Aba, oo nga. Ito nga yun. Nakalimutan ko na yung tungkol dito sa baging na to ah. Pero naalala mo pa din? Ang talas-talas talaga ng memorya mo, Cardo. Tara na. Pumasok na tayo. Ako na mauna. Aba, Ganun pa rin yung itsura dito ah. Hindi nagbago. Pero ang tanong lang dito, mahanap pa kaya natin yung aswang nakakalibunan na yun? Kaya nga eh. Eh mabuti pa, magtanong-tanong tayo sa bahay-bahay. Paano kung aswang yung mga tao dito? Oh, kung aswang sila, wala silang laban sa atin. Takot yung mga aswang sa manunugis. Sa bagay, tara na. Nag-ikot-ikot kami sa tagong baryo. Habang nag-iikot, napansin namin nakakaiba talaga ang baryo na yon. Sa unang tingin, aakalain mong nasa normal na baryo ka lang talaga. Pero kalaunan, mapagtatanto mo ang pagkakaiba. Masyadong tahimik ang mga tao at kung makatingin sila ay tila ba lalamunin ka ng buhay. Ramdam ko rin ang tindi ng presensya ng mga aswang. Hanggang sa paglalakad-lakad namin, isang pangahas na alay ang biglang humarang sa dinadaanan namin. Sinabi niya sa amin na alam niya ang pakay namin sa baryo nila. Kaya naman kinausap namin siya. Ang sabi niya, alam niyang may sakit na si Lola Salve. Ang kinatatakutan nilang albularya. At alam din niyang hinahanap namin ang kalibonan para iligtas si Lola. Paano naman nila nalaman kung anong pakay natin? May espiya kaya yung mga yan? Eh pwedeng meron. Yung mga aswang kasi, nakikisalamuha sa mga tao. Kaya pwede siya sa mga nurse o kaya doktor yung mga aswang. Grabe talaga. Ang tindi talaga ng survival instinct ng mga aswang, no? Sinabi mo pa. Kaya nga dapat maging maingat tayo. At saka dapat ibigay natin yung gusto nilang baboy. Para masabi na nila sa atin kung nasan yung kalibunan. Naku baka naman niloloko lang nila tayo. Baka mamaya, hindi naman nila totoong alam kung nasan yung kalibunan.
Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Pagbigyan natin. Hindi ba delikado na nakipagkasundo tayo sa kanila? Baka mamaya, kapag ibinigay na natin yung baboy ramo, bigla na lang nila tayong kainin. Pwedeng mangyari yan. Kaya nga dapat maging mapagmatsyag tayo. Bakit kasi hindi na lang natin sila patayin? Ay, naku, Mia. Wala ka pa talagang alam. Kapag pinatay natin kaagad yung aswang na yun, sa tingin mo, malalaman pa natin kung saan mahanap yung kalibonan na yun? Sa bagay, tama ka nga naman. Pasensya naman, di ko naisip kaagad eh. Mabuti pa. Maghanap na tayo ng baboy na gusto nila. Huwag na tayo maghanap para hindi na tayo mahirapan. Bumili na lang tayo. Bakit? May pera ka ba? Kung sa pera lang ako nang bahala dyan. Usus! Palibasa, anak ka ng negosyante. Lagot ka kay Aling Lena kapag nalaman niyang kumupit ka sa puhunan sa bigasan. Ayos lang yan. Isipin na lang niya na advance na bayad na yun sa akin sa pagbabantay ko sa bigasan. Ikaw ang bahala dyan. Pero pwede naman tayo manghuli lang ng baboy ramo. Kaya nga lang, matatagalan tayo. Wag na. Tara na sa bigasan. Tsaka huwag kayong matakot kay nanay. Akong bahala dun. Bilang kapalit ng impormasyon na ibibigay ng Alice sa amin tungkol sa kalibonan, kailangan naming magbigay ng baboy. Mabuti na nga lang at isang baboy lang dahil talagang mamumulubi kami. Si Cardo na nga lang ang gumawa ng paraan para magkapera kami. At nang magkaroon ng pera, bumili agad kami ng baboy at dinala sa Tagong Baryo. Nakaabang na kaagad ang gutom ng mga aswang nang makarating kami. Ibinigay namin ang gusto nila. At saka sinabi sa amin ng Ali kung saan nakatira ang kalibonan. Pero may nangyari na hindi namin inaasahan. Buisit na aswang na yun Dapat pala pinatay na lang natin siya Nandito lang din naman pala sa baryo natin yung kalibonan. Pagkatapos nanghingi pa sila ng baboy. Dapat hindi na tayo nga nakapalit ng pinuno nila Ay naku, Cardo. Naisahan tayo. Kung pwede lang napatayin yung aswang na nandito Ginawa na natin. Pero hindi pwede yun at nangangailangan tayo. Kailangan magtimpi tayo ng inis. Yun na nga Ang hirap kasi magtimpe lalo na sa mga aswang na mapanlin lang. Hayaan nyo na. Wala na tayong magagawa dun. Nandito na tayo sa bahay ng pinuno nila. Kaya tumigil na kayo at magpanggap kayong hindi naiinis. Dahil baka hindi niya tayo pagbigyan. Tao po! Tao po! Tao! Anong ginagawa ng mga tao rito? Hoy, pwede ba? Huwag ka muna manakot at ayusin mo yung boses mo. Sigurado naman ako alam mo yung dahilan kung bakit kami nandito Para sa mga nangangailangan, masyado kayong matapang Sino bang hindi mainis kung inisahan kami ng aswang mo? Alam mo ba yung ginawa nila sa amin? Kung ano man ang ginawa nila sa inyo wala na akong kinalaman doon. Hindi ko kasalanan na uto-uto kayo. Grabe ka magsalita kung sungalingaling ko kaya yung... Pasensya na ho kayo sa bastos na bunganga nitong kaibigan ko. Medyo masama lang po talaga yung loob niya. Kasi nangupit pa siya sa nanay niya para lang may pambili ng baboy na binigay namin sa aswang. Di bali na. Mas interesado naman ako sa kung anong gusto niyong hilingin sa akin. Alam niyo naman po kung anong hihilingin namin, di ba? Pwede po bang malaman namin kung paano niyo nalaman yun? Mga manunugis kayo kaya sigurado akong alam niyo rin. May kasapi kaming mga aswang na nasa ospital ng araw na yon. Kaya namin nalaman na may sakit at nanghihina na si Salve. Pero kung hihilingin niyo sa akin na bigyan ko siya ng lunas para mabuhay pa siya ng mas matagal, hindi ba parang imposible naman na pagbigyan ko yon? Ho? Bakit po imposible? Imposible dahil magkalaban kami ng lola mo. Isa akong aswang at isa siyang albularya. Portal na magkaaway kami. Kaya dapat lang yun na hindi ko siya tulungan. Para naman maging malaya na ang mga kalahi kong aswang na sakupin at kainin ang buong baryo nyo. Huh? Napaka-boring naman pala ng gusto niyo sa buhay Ano ka mo? Sa oras kasi na mamatay si Lola Salve, mawawalan na kayo ng kaaway. Ang boring na ng buhay niyo kung puro pasarap lang yung gagawin niyo.
Ang mundo natin dapat binubuo na mabubuti tsaka masasama. At sa palagay niyo ay kayo ang mga mabubuti? At kami ang mga masasama? Oh, bakit? Hindi po ba? Pues kung ganun hindi. Hindi ko kayo matutulungan. Pakiusap naman po. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. At ano namang mapapala ko kung tutulungan ko kayo? Kung wala kayong magandang dahilan, pues hindi ko kayo tutulungan. Kahit anong gusto niyong kapalit, ibibigay ko ho. Mia, hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan kong gawin to. Mamamatay ang lola ko at wala siyang pagmamanahan ng kaalaman niya bilang isang albularya. Ayokong mamatay si lola na masama ang loob dahil hindi man lang siya nag-iwan ng pamanang kakayahan sa kahit na sino. Apo ka niya, hindi ba? Hindi mo man lang inaral ang pagiging albularya sa mahabang panahong nabubuhay ka? Hindi ko kasi naisip na darating sa puntong to. Noon kasi, pangarap ko lang ang gusto kong intindihin. At naging masyado akong naging makasarili. Kahit tumaya ka pa dyan, hindi ako maaawa sa'yo. Pero may isang kapalit na talagang gustong gusto ko. Ikaw, pumasok ka sa loob ng bahay ko at sasabihin ko sa'yo kung anong gusto ko. Oh, paano kami makakasiguro na hindi mo sasaktan si Mia? Mga manunugis kayo, hindi ba? Kapag sinaktan ko ang babaeng ito, siguradong mauubos ang buong baryong matagal kong iningatan. Pero, Mia, ako na lang. Kalibonan, ako na lang yung kakausap sa'yo. Pasensya ka na, iho. Alam kong ayaw mong masaktan ng kasintahan mo pero hindi ikaw ang gusto ko. Kahit ano tatanggapin ko. Papasok ako sa loob at sige, mag-usap na tayo. Dudoy, kinakabahan ako dun eh. Ano kayang kapalit na hilingin ng buwisit na aswang na yun? Ricardo, ang aswang na buwisit na yun yung magliligtas kay Lola Salve kaya huwag ka magsalita ng kung ano-ano. Ihayaan na natin si Mia na makipag-usap sa kalibunan. Sigurado naman ako na nasa tama siyang pag-iisip eh. Alam niya kung ano yung tama at mali. Alam ko naman yun, Dudoy. May tiwala naman ako kay Mia eh. Pero sa aswang na yun, wala talaga eh. Basta, maghintay na lang tayo. Hindi ko maitatanggi na talagang kabado ako sa kapalit na maaaring hiningi ng kalibonan. Pero gusto talaga naming iligtas si Lola Salve. Kitang-kita ko rin naman ang determinasyon sa mga mata ni Mia, kahit na hindi niya pangarap ang pagiging albularya. Mahal na mahal niya si Lola Salve. At kung kay Lolo Iskuri naman yun mangyayari, hindi rin ako mangingiming gawin ang lahat para madugtungan lang ang buhay niya. Ilang minuto kaming naghintay sa labas ng bahay ng kalibonan. Hindi na mapakali si Cardo habang naglalakad siya pabalik-balik sa harap ko. Kinakabahan at naiinis siya dahil sa sitwasyon. Bakit ba ang tagal nila mag-usap? Kalma lang, Cardo. Sigurado naman ako na pag-iisipan ni Mia yung sagot niya. Basta, kapag hindi pa lumabas si Mia sa loob ng 5 minuto, sisirain ko yung pinto na yan at papasok ako dyan. Diyos ko naman, Cardo. Kumulama ka muna. Huwag ka masyadong mainit yung ulo. Wala namang mangyayari masama kay Mia. Nararamdaman ko. Minsan na rin nagkamali yung pakiramdam ko, Dudoy. Pero sana, tama ka nga. Di ba't bago tayo pumunta dito? Alam nating mahirap yung hilingin pabalik ng kalibunan. Kaya dapat handa ka. Oo nga. Ay, nako. Sana sumama na lang ako sa loob eh. Kaysa naman na nababaliw na ako kakaisip dito kung ano yung pinag-usapan nila. Sabihin din natin kay Mia yung tungkol dyan. Basta uminahon ka. Tara na, dala ko na yung gamot. Halika na, uwi na tayo, tinigtasan natin si Lola. Oh, kamusta mahal? Anong hiniling niyang kapalit? Wala yun. Hindi naman ganun kahirap eh. Kaya huwag mo na masyadong alalahanin. Talaga? Sigurado ka? Pero imposible naman na madali lang hiniling ng kalibonan. Siguro para sa iba mahirap lang. Sa akin kasi hindi naman eh.
Madali lang kaya, huwag mo na kayong masyadong mag-alala. Baka inaaway na ni Lola Salve si Lolo Isko eh. Oh, kung madali lang pala, bakit tayo mo sabihin sa amin? Uy Mia, huwag kang maglihim sa amin. Sabihin mo na kung ano yun. Basta. Hindi raw pwedeng sabihin sa inyo eh. Babawiin niya daw yung gamot na ibinigay niya sa akin kapag pinagsabi ko pa sa iba. Ano? At meron pa talagang ganong klaseng patakaran? Masyado naman yata siya mahigpit. Mia, sabihin mo sa amin kung anong kapalit kasi baka mamaya taliwas sa sinasabi mo madali sa'yo. Baka para sa amin hindi yan madali ah. Dapat kasi nangingi ka rin na opinion na galing sa amin. Tsaka tama si Dudoy, mahal. Mas mabuti na kung sabihin mo na. Kaysa naman pagsisihan pa natin sa hulian. Bakit ba ang kulit nyo? Hindi nga raw pwedeng sabihin. Paano kung bawiin ng kalibonan yung gamot? Kayo talaga? Pagtiwala na nga lang kayo sa akin. Basta, kaya ko to. Mia, Ko, hindi pa rin sila nakakabalik. Paano kung napano na yung mga bata? Ay, nako nga po ko. Mabuti si Dudoy at Cardo dahil mga manunugi sila. At may alam yung mga yun sa pakikipaglaban sa aswang. Pero ang apo ko hindi. Wala siyang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka kung anong gawin sa kanila ng kalibonan. Magtiwala ka lang, Salve. Masyado ka namang kabado eh. Ay, nako Diyos mio. Sana lahat kayang maging relax sa ganitong sitwasyon. Ano ba naman yan? Lalo ka lang magkakasakit kung may stress ka eh. Kaya tumahan ka na. Lola Salve! Lola Isko! Oh, nakita mo na. Ito na sila oh. Ligtas at kompleto at may kamay at paa pa oh. Ay, Diyos ko po, Mia, apo ko. Kumusta kayo? Paano nyo nalusutan yung kalibonan? Si Lola naman. Wala po ba kayong tiwala sa amin? Ayos lang po kami, Lola. At ang pinakamahalaga sa ngayon, nakakuha na kami ng gamot. Ha? Talaga ba, apo? Opo naman. Para namang hindi kayo makapaniwala ah. Wala po ba talaga kayong tiwala sa amin? Oh, ha? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang mag-alala sa mga bata? Magaling yung mga yan. Hindi na sila mga paslit. Magtigil ka nga, Isko. Mia, apo. Anong kapalit ng gamot na ito? Ay, wag niyo na pong isipin yung tungkol dyan, Lola. Basta't inumin niyo na lang po tong gamot na binigay niya sa akin. Ay, naku, hindi ko iinumin yan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang kapalit. Lola, kahit naman sabihin ko sa inyo, hindi na magbabago dahil binigay ko na sa kanya yung kapalit. Hindi pwedeng ibigay niya sa akin ng gamot ng hindi kahaliwaan. Kung ganun ano nga? Bakit ba ayaw mong sabihin? Lola, hindi nga raw po pwedeng sabihin. Mawawalan daw po ng bisa ang gamot kapag ipinagsabi ko yung tungkol sa kasunduan namin. Kaya sige na, inumin niyo na po to. Pinaghirapan naming 3 pagkuha ng gamot na to tapos hindi mo lang iinumin. Makakasama naman ng loob yun, no? Ay, nako. Talaga bang madali lang ang kapalit?
Parang hindi kasi kapanipaniwala dahil yung mga kalibonan na yan, malupit kung humingi. Ano ba kasi talagang hiniling niya? Katawan mo ba? Lola naman, hindi niya kakainin yung mga taong may dugong albularya. Siguradong isusuka niya yun o ikamamatay niya. Para namang hindi niyo alam yun. Ay, siya sige. Iinumin ko na ito. Ay, salamat naman. Iinumin mo rin naman pala eh. Iinumin ko ito dahil nagsakripisyo kayo. Basta't siguruhin mo lang na hindi ko pagsisisihan ang kapalit nito. Hindi po talaga, Lola. Pangako po. Matapos inumin ni Lola Salve ang gamot, imbes na ipakonsulta pa sa mga doktor ang kasalukuyang kalagayan niya, minabuti na lang namin na pumirma sa waiver na ilalabas na namin si Lola. At wala silang sagutin sa kung anuman ang mangyari sa kanya. Doon na hinihimay ang usapan para hindi mabigla si Lola Salve. Pero mukhang kahit simplihan lang niya, mabibigla talaga ang kahit na sinong mabibigla. Ay, sus, ginawa kang bata ka. Ako ba talagang babantayan mo ang apo ko? Hoy, Cardo, hindi ako kahapon lang ipinanganak para hindi malaman na ang apo ko talaga ang punterya mo. Abe, sasarisi ka pa ha? Lola naman oh, masyado niyo naman huminamasama yung mabuting hangarin ko. Nagmamalasakit lang po ako sa inyo. Ayoko sanang si Mia lang yun nandito kung sakaling may mangyari ulit sa inyo. Galing sa kalibonan ng gamot na ininom ko. Natural na magiging maayos na ako. Mas may tiwala pa ako sa kalibonan kesa sa yung damuho ka eh. Lola naman, hindi naman ako masamang tao eh. Bata pa lang ako, kasama na ako ni Mia. Kaya bakit naman ganito? Lola naman oh. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko ah. Parang may masama ata akong nakain kanina. Lentik na mga batang ito.
Anong ginawa mo sa apo ko't sumakit ang tiyan niyan? Ho? Lola naman, ano naman po yung gagawin ko kay Mia? Narinig mo yon. Nagtuduwal na. Alam mo na ang ibig sabihin. Mia, apo. Ayos ka lang ba dyan? Ano? Hindi ko po maintindihan. Uy, Cardo, sigurado ka bang wala kang alam o nagmamaang-maangang ka lang? Oh, kung alam ko ba, magtatanong pa ako. Baka daw buntis si Mia. Ano? Paano naman mabubuntis yan wala naman nangyayari sa amin dalawa? Seryoso ka? Wala pa talaga? Wala. Tsaka bantay sarado ni Lola Salvi si Mia, kaya paano ako makaka-score? Mahina ka pala eh. Hoy, mas mahina ka. Wala ka pa nga nagiging girlfriend Aray ko sige na, naniniwala na ako sa'yo. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba. Kapag buntis ito si Mia, yari ka talaga sa akin, Cardo. Habay, hindi pa kayo kasal, ha? Pangako po, Lola. Wala po nangyayari sa amin. Mia, halika nga dito. Halika, titingnan ko kung anong nangyayari sa'yo. Lola, nahihilo po ako eh. Ano ka mo? Hey, halika nga rito. Halika. Diyos ko po naman. Tulungan niyo ang apo ko. Mia! Mahal, ano nangyayari sa'yo? Mahal, gising! Lahat kami ay nataranta nang bigla na lamang hinimatay si Mia. Kaagad siyang binuhat ni Cardo at dinala sa kwarto niya habang si Lola Salve naman. Natataranta na rin. Sa aming tatlo ay siya ang pinakakabado. Kaya pinaaalalahanan ko siyang huminahon, lalo na't baka bigla na naman siyang atakihin. Kahit kasi nakainom na siya ng gamot, hindi pa rin namin ganun kasigurado kung talaga bang epektibo yon o niloko lang kami ng kalibonan. Yun din ang parehong dahilan kung bakit gusto ni Cardo na manatili muna doon sa bahay nila. Nang nakahiga na si Mia, naupo si Lola Salve sa tabi nito at saka hinawakan ang kanyang pulso. Halata naman ang kaba sa mukha ni Cardo dahil alam namin pareho ang iniisip ni Lola. Lola, huwag niyo hong mamasamain yung tanong ko Pero, may iba po bang kinikitang lalaki si Mia? Ano bang sinasabi mo dyan? Anong tingin mo sa apo ko, Kerengkeng? Hindi naman po. Ano po kasi, kung buntis po siya, sigurado ako na hindi po ako ang ama niyan. Dahil wala naman po talagang nangyayari sa amin Hindi naman siya buntis kaya huwag kang mag-alala. Kung gising lang ito si Mia malamang na sinampal ka na niya. Grabe ka kung makapanghusga sa apo ko. Kayo nga po yun ang husga Akala ko po iniisip niyong buntis si Mia. Kaya inuunahan ko na po kayo. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Bakit ba kasi ikaw ang nagustuhan nitong apo ko? Halos magkakapatid na lang dapat ang turingan ninyo Lola naman. Hindi ko po kayang maging kapatid lang yung turing ko kay Mia. Ay naku, tama na nga ho yan. Dapat ang concern natin ngayon ay kung ano ba talaga nangyari kay Mia. Bakit siya naduduwal at hinimatay? Hindi ko pa alam Ang mabuti pa tatawasin ko siya para malaman. Huwag na po, Lola. Pagod lang po siguro ako. Mia! Apo! Abay, gising ka na! Lola, huwag na po kayo masyadong kabahan. Baka mamaya, ospital ka na naman Babalik na naman kami sa aswang na kalibonan na yun para humiling ng bagong gamot. Tinakot mo naman kasi ako. Kung pagod ka dapat nagpapahinga ka. Hindi yung pinipilit mo pa ang sarili mo. Opo, Lola. Pasensya na po, tinakot ko po kayo. Tikom ang bibig ko kahit na malakas ang kutob ko na may kinalaman ang kapalit na hiniling ng kalibonan sa biglaang pagkahimatay at pagduduwal ni Mia. Ayokong magsabi kaagad ng suspecha ko dahil ayoko namang sirain ang tiwalang ibinigay ni Mia sa amin. Sa sumunod na mga araw, madalas ang pagrereklamo ni Lola Salve tungkol sa mga nangyayari kay Mia. Kahit hindi siya buntis, panay ang pagsusuka nito tuwing umaga at gabi.
Minsan din ay tulala ito at hindi makausap. Yun ang sabi niya. Hanggang sa isang araw, nang bibisita ako kila Mia para mag-abot ng ginataang bilo-bilo na luto ni Lolo, napansin ko ang kakaibang ikinikilos ni Mia. Kakatok na sana ako sa bahay nila nang makita ko si Mia na lumabas mula sa likod bahay nila. Susuray-suray siyang naglakad palabas. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon sa akin, kaya sinundan ko siya. Ilang saglit pa, namilog ang mga mata ko nang makita kong umakyat siya sa bakod ng bahay ng kapitbahay namin at dinampot ang manok na panabong. Mia, ano ba nangyayari sa'yo? Nagugutom ako. Gusto kong kumain. Eh, Diyos ko naman, Mia. Kung nagugutom ka, huwag yung kainin mo. Hoy, Mia! Wala na akong magawa kundi ang tumakbo patungo sa bakod. Tumalon ako roon at kaagad na kinuha ang manok. Agad kong nakita ang namumula niyang mga mata at ang mahahaba niyang pangil. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba rin, bagay na ikinagulat ko. Sa pagkataranta ay agad kong tinapik ang noo niya nang akma niya sana akong kakagatin. Mia, ano ba? Umayos ka naman oh. Dudoy, nasan ako? Eh, halika na. Umalis ka na dyan at baka makita ka pa ni Mang Carpio. Pero Dudoy, hindi ko kayang lumabas. Eh, halika. Tutulungan kita. Eh, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka sa katinoan? Bigla mo na lang din dinampot yung manok na panabong ni Mang Carpio. Kasi... Umamin ka nga, Mia. Ito ba yung kapalit na sinasabi ng kalibonan? Hoy, Mia! Ano ba? Sabihin mo sa akin yung totoo. Hindi kita matutulungan kung mananahimik ka lang dyan. Dudoy, pasensya ka na dahil hindi ko sinabi. Pasensya na talaga. Eh, ano ba kasi yun, Mia? Kinakabahan na ako sa'yo, ha? Kapalit ng gamot. Magiging aswang na kalibonan ako. At magiging kalahin niya ako. Ano? Eh, sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang. Na mali yung naririnig ko. Tama yung narinig mo, Dudoy. Magiging aswang ako kaya ganito ang sinyalis na nangyayari sa akin. Akala ko kaya kong pigilan at itago sa inyong lahat na magiging aswang ako eh. Pero hindi pala. Nawawala na ako sa sarili, Dudoy. May mga pagkakataon na hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Natutulala na lang ako bigla at magugutom ng matindi. Kinokontrol ko naman ang sarili ko na huwag siguro si Lola Salve at kainin eh. Pero ngayong araw, parang nawala na ako ng kontrol sa sarili kong katawan. At hindi ko na alam na nakarating ako dito sa labas. Grabe ka, Mia. Sigurado ako madudurog ang puso ni Lola Salve kapag nalaman niya yung tungkol dito. Pwede bang ilihim na lang natin to? Pwede bang wag na nating sabihin sa kahit na sino? Pwede bang ikaw at ako na lang ang nakakaalam? Eh, posible yan, Mia. Hindi pwedeng hindi natin paalam sa kanila dahil makikita ni Lola Salve yung pagbabago mo. Aalis na rin naman ako eh. Aalis? At saan ka naman pupunta? Hindi lang ako magiging isang aswang na kalibonan. Ako ang magiging kapalit na tagabantay ng liblib na baryo. Tinamaan na ng lintik. Ba't hindi mo sinabi sa amin yan, Mia? Di ko inaasahan na ito'y magiging kapalit. Sabi mo, magtiwala kami sa'yo. Pero ganito pala katindi yung kapalit nito? Pero pakiusap, Dudoy. Pakiusap, wag mo nang sabihin kila Lola Salve. Lalong-lalo na kay Cardo. Eh, pasensya ka na, Mia. Pero kailangan mo sabihin sa kanila. Si Cardo, paano yun? Hihiwalayan ko siya. Sasabihin kong buntis ako at may ibang lalaki ako. Sumunod ka na lang sa akin, Dudoy. Sabihin mo nakita mo kung may kasamang lalaki, ha? Pakiusap, Dudoy. Eh, Mia, hindi ko magagawa saktan yung kaibigan ko. Hindi ko kaya magsinungaling sa kanya. Pero Dudoy, hindi mo ba naiisip? Mas okay na to kaysa malaman nilang magiging aswang ako. Mas okay nang isipin nilang nagrebelde na lang ako. Hindi sila maniniwala, Mia. Matindi ang gustuhan mo iligtas ang lola mo at maging albularya. Pagkatapos bigla ka magre-rebelde. Eh, anong gagawin ko? Masasaktan sila kapag sinabi ko yung sitwasyon ko.
Mas masasaktan sila kapag sa iba pa nila nalaman. Kaya kailangan natin sabihin. Walang nagawa si Mia nang pilitin ko siyang aminin kila Lola Salve ang nangyayari sa kanya. Kaagad kaming bumalik sa bahay nila. Inihain ang ginataang bilo-bilo sa lamesa at kumain na muna. Pagkatapos ay tinawag ko si Cardo at Lolo Isko para malaman na rin nila. Halata ang kaba sa mukha ni Mia habang tahimik kaming naghihintay sa sasabihin niya. Mahal, pinapakaba mo naman ako eh. Ano ba talaga yung sasabihin mo? Cardo, kaya mo muna siya mag-isip dahil hindi madali yung sasabihin niya. Alam mo kung ano yung sasabihin niya? Tungkol ito sa kapalit na hiningi ng kalibunan. Oh, Mia, hindi ba't sinabi mo na hindi pwedeng sabihin? Ibig mo sabihin, nagsinungaling ka sa amin? Pasensya ka na, mahal. Ayoko lang kasi talaga na mag-alala kayo. At saka kapag sinabi ko sa inyo, sigurado ako hindi kayo papayag. O siya sige, sabihin mo kung ganun. Saglit na katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Mia at inilahad ang parehong dahilan na sinabi niya rin kay Dudoy. Ano ka mo? Pumayag kang maging isang aswang na kalibonan para lang sa gamot na ibibigay mo sa akin. Sana'y hinayaan mo na lang akong mamatay kaysa naman ang buhay mo ang masira ng dahil sa akin. Pero Lola, mahalaga ka sa akin. Kaya ako nagawa yun. At ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayon, ha? Hindi mo naisip na ganito ang magiging reaksyon ko kapag nalaman ko. Alam ko naman po yun, Lola. Kaya nga po ayoko sanang sabihin eh. Hindi ka pwedeng maging aswang na kalibonan. Halika dito at gagamutin kita. Pero Lola, ang sabi niya po sa akin, hindi na daw ako magagamot pa. Alam mong magaling akong albularya. Magagamot kita at sigurado ako kaya kitang pagalingin. Sinubukan ni Lola Salve na iligtas si Mia sa pagiging aswang. Gamit ang sukang pampasukan ng itim na bato, pinainom niya yon kay Mia. Pero kahit na marami na ang nainom ni Mia, tanging mga pagkain lang ang naisusuka niya. Hindi niya maisuka ang itim na bato. Hanggang sa sinubukan na ni Lola Salve ang mas mahirap na paraan. Yun ay ang kapain sa tiyan niya at dahan-dahang alisin gamit ang paghilot. Bakit namang magiging permanente na sa tiyan mo ang itim na bato? Nakakain ka na ba ng tao? Hindi po, Lola. Hindi pa po. Hindi pa nga po ako ganap na aswang eh. Nagiging aswang pa lang po. Pero bakit ganito? Hindi ko na makuha sa hilot ang itim na bato. Dahil itinanim na mismo ng kalibonan ng itim na bato sa tiyan ko, Lola. Hindi na ho talaga mababawi. Hindi na po. Diyos kong mahabagin. Ang dami kong iniligtas at pinagaling na tao. Pero bakit ang apo ko hindi ko magawang tulungan? Diyos ko bakit? Lola, huwag po kayo magalala. Babalikan namin yung aswang na kalibonan para makiusap at bawiin yung kapalit na hinihingi niya. Siya lang naman yung may kakayanan bumawi nito eh. Sasama ako. Dahil kung hindi niya kukunin ang itininim niya sa tiyan ng apo ko, malilintikan ang buong baryo niya. Pero Lola, hindi na po kayo ganun kalakas para sumama pa sa amin. Kaya ko. Para sa apo ko ay gagawin ko. Lola, sa edad niyo po, baka hindi niyo na po kayanin pa. Marami na akong pinagdaanan at sisiw na lang ang isang to. Kaya halina kayo. Umalis na tayo bago pa matuluyang maging aswang ang apo ko. Kung ganun maganda muna tayo Lola. Pwede kasi mapalaban tayo kapag hindi nila nagustuhan yung pakikipag-areglo natin. Papatayin ko silang lahat kapag hindi nila binalik sa dati ang apo ko. Pero Lola, wala naman silang kasalanan eh. Tayong humingi ng pabor sa kanila. Kaya hindi dapat ganito yung asta natin. Tama po si Dudoy, Lola. At wala na po tayong magagawa. At paano?
Hahayaan mo na lang na maging isa kang aswang. Sa akin ay hindi ito pa pwede. Halina kayo, bilisan nyo na bago pa magdilim. Wala kaming magawa kundi ang sumunod na lamang kay Lola Salve. Pinaghandaan talaga namin ang lahat. Mula sa kung ano ang sasabihin namin sa oras na naroon na kami, kung ano ang posibleng ipalit namin at kung paano kami makikipaglaban kung sakaling hindi nila magustuhan ang pakikipag-areglo namin. Tahimik ang lahat habang nag-iimpake ng mga pangontra sa aswang. Lahat kami ay may kanya-kanyang dalang bag. Hindi pwedeng maging komportable lang kami dito dahil maraming aswang sa baryong yon. Kahit hindi sila malakas na uri ng mga aswang, kapag marami ay pwedeng mahirapan kami. Oh, Lola Salve, sigurado po ba kayo na sasama kayo sa amin? Baka hindi niyo po kayanin, ah. Ano bang akala mo sa akin, Dudoy? Mahinang nila lang. Hindi naman po sa ganun. Alam niyo naman yung sitwasyon niyo. Galing pa po kayo sa ospital. Tinakasan na nga lang natin yung ospital eh. Hindi natin sinabi na uminom ka ng hindi resitadong gamot. Ay, nako, Dudoy. Bakit pa kayo nakipagkasundo sa mga kalibonan kung hindi rin naman pala kayo naniniwala na gumaling na ako dahil sa gamot na ibinigay nila? Nag-aalala lang talaga ako sa iyo, Lola. Naniniwala din naman ako sa gamot eh. Ikita mo nga, kayang-kaya mo na ulit batukan si Cardo pero... Isko, ilayo mo nga sa akin itong apo mo at masyado naman ako mag-alala. Hoy, Dudoy! Hayaan mo na yan si Salve. Alam niya na yung ginagawa niya. At alam niya rin kung hanggang saan yung kaya niyang gawin. Kung mahina yan si Salve, malamang hindi niyan kakayanin na magsungit sa'yo. Pero Lola naman, hindi po ba kayo nag-aalala kay Lola Salve? Paano kung hindi lang pala puso yung problema niya? Puso lang yun na pagaling ng gamot dahil yun yung kasalukuyang sakit na nakita ng doktor. Lente ka aray! talagang bata ka. Parang pinagdadasal mo pang magkasakit ako ah. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Lola naman, huwag naman po kayong ganyan kay Dudoy. Nag-aalala lang po siya sa inyo. Nag-aalala? Abay dapat mas mag-alala siya sa iyo. Malapit ka nang maging aswang. At ang inaalala niya pa rin ay kung bakit sasama ako sa inyo. Abay kung wala ako roon, baka hindi ninyo kayanin. At alam ko ang ginagawa ko. At kakayanin naman namin, Salvi eh. 3 kami manunugis ng aswang. Wala ka bang tiwala sa amin? Ang sabi mo, gusto mo lang talaga nandun para sermonan yung aswang na kalibonan. At patayin kapag hindi nila ako pinagbigyan sa kagustuhan ko. Nabawiin nila ang ginawa nila sa apo ko. Yan yung dahilan kung bakit ayaw ko isama si Lola Salvi. Baka magkagulo. Baka pati yung mga tao dito sa baryo natin madamay eh. Ay nako, bakit ba ang duwag-duwag nitong apo mo, Isko? Hindi po ako duwag, Lola, no? Ang sinasabi ko lang po, tayo ang unang lumapit sa kanila. Kayo lang yon at hindi ako kasama. Kaya sige na, ipasok nyo na sa bag ninyo ang mga asin. Huwag nyo kakalimutan yung buntot pagi at mga itak ninyo, ha? Dapat kompleto ang gamit kapag lalaban tayo sa mga hinayupak na yon. Kahit ano ng palusot ay ginawa ko para lang wag nang sumama si Lola Salve. Buong buhay ko ay nakasama na namin si Lola Salve, kaya alam ko ang ugali niya. Albularya siya at tumutulong sa mga taong may sakit. Pero grabe ang bilis uminit ng ulo. Kapag uminit ang ulo niya, parang dragon na handang bumuga ng apoy. Nang matapos naman kaming mag-ayos ng mga gamit, magkakasama kaming 5 na tumungo sa Tagong Baryo. Pero pagdating namin doon ay nakakakilabot na katahimikan ang bumungad sa amin. Bagay na mas lalong nagpatindi ng hinala ko na may kakaibang mangyayari. Oh, bakit parang wala yung mga aswang? Oo nga no, kakaiba. Dapat nandito lang sila eh. Imposible naman na umalis sila bigla. Hindi nila kayang lumipat ng tirahan ng walang matinding dahilan. Nasan sila? Bakit ganito? Naku, Cardo, iba yung kutob ko dito. Halika, maglakad-lakad tayo. Hanapin natin yung mga nakatira dito. Tsaka, tignan mo, Dudoy, oh. Yung mga hayop na alaga nila, wala na. Baka nga umalis na nga talaga sila. Imposible yun.
Hindi sila aalis. Naku, Dudoy. Tama ka. Nandito sila. Ano? Anong ginagawa nila? Mukhang may namatay. Ano? Kung ganun. Nagulantang kami sa bumungad sa amin. Nakapaikot ang mga aswang sa gitna ng baryo. Dinadasalan ng isang kabaong habang ang iba ay umiiyak na para bang naghihinagpis. Lahat sila ay may mga nakasuot na itim na kapa habang ang langit ay padilim na ng padilim. Sa ganitong senaryo, iisa lang ang ibig sabihin. Namatay ang pinuno nila. At kapag namatay ang pinuno nila, may kapalit. Maya-maya pa nang mapansin nila ang presensya namin. Lahat sila ay lumingon sa direksyon namin. Lalo na kay Mia na nasa likod ni Cardo. Nandito na ang bago nating pinuno, mga kasama! Magbigay galang sa bago nating pinuno! Anong sinasabi nila? Bagong pinuno? Sino? Pre, si Mia. Siya ngayon yung bagong pinuno ng mga kalibunan. Ano? Hindi ba yung matandang ali yung pinuno? Hindi ba siya yung nakausap natin? Di ba, Mia, tama ako? At saka mahal, may hindi pa ako nasasabi sa inyo. Ano? Siya lang ang humaharap at kumakausap sa mga humihiling pero hindi talaga siya ang pinuno. Nakausap ko ang pinuno at isinali niya sa akin ang itim na bato. Noong araw na yun mismo, naglaho siya. Ha? Bakit hindi mo naman sinabing direktang pinasa sa'yo itim na bato? Diyos ko naman, Apo! Maling-mali ang naging desisyon mo. Hindi na mababawi ang itim na bato at tuluyan ka na talagang magiging aswang. Walang hiya kayo mga kalibonan! Bakit niyo ginawa ito sa apo ko? Wala kaming kasalanan dito. Ang apo mo ang may gusto nito. Gustong-gusto niyang pahabain pa ang buhay mo. Kaya isinakripisyo niya ang sarili niya. Papalitan ko ang kapalit na gusto ninyo. Ako na lang ang ipalit ninyo. Huwag na ang apo ko. Pasensya ka na. Pero sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa kundi ang maghintay na maging isang ganap na kalibo ng aswang ang apo mo. Siya na ang magiging pinuno namin. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan naman namin siya ng mabuti. Hindi ito maaari. Hindi ako papayag. Kunin niyo pabalik ang itim na bato. Alisin niyo yon sa katawan ng apo ko. Bakit ba ang kulit mong matanda ka? Wala na nga kayong magagawa. Meron! May magagawa pa ako! Sa tindi ng galit ni Lola Salve ay mabilis siyang naglakad patungo sa kabaong at itinaob yon. Lahat kami ay nagulantang lalo na nang mula sa bulsa ng suot niyang duster. Dumukot siya ng asin at inihagis sa lahat ng mga aswang sa paligid. Nagkagulo ang lahat at ang maayos na pakikipag-usap sana ay nauwi sa magulong pag-aaway. Buhayin niyo yan, lintik na pinuno ninyo! Bawiin niyo ang itim na bato sa apo ko! Wala namang babawi ng itim na bato. Albularya ka at dapat alam mo yan. Aba talagang matigas kayo ha! Dumukot ng bawang si Lola Salve at isinalaksak sa kalibo ng aswang nakaharap niya. Agad tumirik ang mga mata niya nang dahil sa sakit, kasunod ng pag-usok ng bibig niya. Pero mabilis niya rin itong idinura. Sa pagkakataong yon ay lumaban na rin ang mga aswang. Nagbagong anyo silang lahat at sinugod kami. Mabuti na lamang. Handa kami na pwedeng mangyari ito. Hindi na makontrol ang galit ni Lola Salve, kaya siguradong uubusin na niya ang lahi ng mga aswang na narito. Mga wala kayong utang na loob. Pagkatapos namin kayong tulungan, ganito ang igaganti ninyo. Wala kaming utang na loob sa inyo dahil may kapalit ang hiniling ng apo ko. Ang kapalit na yon ay hindi makatarungan. Ikaw lang ang nag-iisip na hindi makatarungan. Buhay ang hiniling ng apo mo, kaya buhay din ang kapalit. Pwes mauubos kayong lahat. Tapusin na natin ang lahi ninyo. Sa tindi ng galit ni Lola Salve ay bumunot siya ng buntot pagi at kaagad na inihampas sa nagsisilbing pinuno nila. Kaagad namang lumaban ang aswang.
Nagbagong anyo ito at tumalon kay Lola Salve para sunggaban niya. Oo, at matanda na si Lola Salve, pero malakas pa rin siya. Nagawa niyang maitulak ang aswang at muling pinaghahampas ng buntot page na hawak niya. Ang aswang naman, sumusugod pa rin kahit na nasasaktan. Naging matindi ang labanan. Kahit pa matanda na si Lola Salve, nagawa niya pa rin tumakbo para habulin ang kalibo ng sumuko na at hindi na makalaban kay Lola. Kung may kahinaan ng mga kalibonan, yun ay ang pakikipaglaban. Magaling lang silang magbigay ng kahilingan, pero pagdating sa labanan ay mahina sila. Kaya nga pinipili nilang magtago sa mga mata ng mga tao. Sumasalakay lang sila kapag alam nilang walang kalaban-laban ang mga tao. Dudoy! Sa likod mo! Oh, buisit! Nananahimik ako dito eh! Dahil natulala ako sa kung gaano kagaling makipaglaban si Lola Salve, hindi ko na malayang nakikipaglaban na rin pala si Cardo at Lolo Isko. Nasugatan ako ng aswang sa may balikat. At kung hindi pa ako nasigawan ni Cardo, mas malala pa ang matatamo ko. Agad akong nakakuha ng bawang at inihampas yun sa ulo ng aswang. Dahil mahinang uri, agad itong naglaho. Sunod-sunod na aswang ang lumapit sa akin para subukan akong kalabanin. Dalawang aswang ang sumugod sa akin. Hindi ko alam kung sino ang uunahin sa kanila, kaya naman hinawakan ko na lang ang mga ulo nila at pinag-umpog sila. Natumba sila pareho pero hindi pa sapat para mamatay. Kaya naman dumukot ako ng asin at isinubo yon sa mga bibig nila. Ang tatapang niyo ah! Akala niyo kain na yung mga buto niyo ah! Dudoy! Tulungan mo ako dito! Kinukuha nila si Mia! Mayos ka, Cardo! Hampasin ko sila nito butot pagi! Agad namang umiwas si Cardo dala si Mia. Tumakbo ako at hinampas sila ng buntot pagi. Nagkukumpulan sila kay Cardo dahil nasa likod niya si Mia. Yun ang balak nila, ang kunin siya. Sa pagkakataong yun ay ako na ang pinuntirya ng mga aswang. Sumugod sila sa akin pero wala silang binatbat. Dumukot na ako ng itak at sabay kong ginamit yon sa mga aswang. Cardo! Itakbo mo na si Mia! Bilisan niyo! Magtago kayo baka makuha nila si Mia! Mahina pa siya! Tumakbo nga si Cardo habang ako ay hinaharangan sila. Lagpas 10 aswang ang sabay-sabay na sumugod sa akin. Kaya idinipa ko ang mga palad ko para pigilan sila. Wala silang balak na patayin ako. Ang pinuntirya lang nila ay si Mia. Pero dahil matigas ako, kinailangan nilang lumaban. Pero imbis na matalo kami ay unti-unti na silang nauubos. Napakasama ninyo! Hindi mga aswang ang masama, kundi kayong mga tao! Matagal na kayong pumapatay ng mga tao. Sadyang hindi ko lang kayo nahuhuli. Ang mga batang ito ang nakahanap sa inyo. At kung alam ko lang, hindi ko na sila hinayaang humiling sa inyo. Dapat nung una pa lang ay pinatay na kayo ng mga batang ito. Sinabuyan ni Lola Salve ng holy water ang kalibo ng aswang at napahiyaw siya sa matinding sakit. Nanghingi pa siya ng tulong pero wala na siyang nagawa lalo na nang nalalapnos na ang kanyang balat. Hanggang sa muli siyang hinagisan ni Lola Salve ng asin at nag-abo ang aswang na yon. Pare-pareho kaming hinihingal. Nang maubos namin ang buong lahi ng aswang sa tagong baryong ito. Pero kung inaakala naming tapos na ang laban, nagkamali kami. Dahil pare-pareho kaming natigilan nang humiyaw si Mia sa matinding sakit. Lola! Lola, nahihirapan na po ako! Nahihirapan na po ako kontrolin ang pagkaswang! Mia, apo ko! Hindi! Hindi pwedeng mangyari ito! Kasunod ng tuluyang pagbabagong anyo ni Mia mula sa isang tao patungo sa pagiging aswang, ay ang biglang pagkulog ng malakas at pagbuhos ng matinding ulan. Iyak nang iyak si Cardo sa tabi ko. Bagay na unang beses kong nakita mula sa kanya. Mahal na mahal ni Cardo si Mia, kaya siguradong hindi niya matanggap kung ano man ang nangyari sa kanya. Maya-maya pa, bigla na lamang naghurumintado si Mia at una niyang sinugod ay si Lola Salve.
Salve! Lumaban ka! Huwag kang magpapatalo! Ayoko na. Kung kakainin niya ako, ay kainin niya na ako. Nararapat lang ito sa akin dahil ako ang may kasalanan kung bakit nagkakanito ang apo ko. Hindi ako makakapayag! Dodoy! Hakin na yung buntot pagi! Pero lolo! Bilisan mo! Oh, ito na mo! Inihagis ko kay Lolo Isko ang buntot page. At dahil nga hindi lumalaban si Lola Salve, si Lolo Isko ang lumaban kay Mia. Habang si Cardo ay tulala lang. Ang matapang na manunugis ng aswang ay walang nagawa kundi ang tumunganga habang ang kanyang kasintahan ay nagbabagong anyo. Nang makita kong nahihirapan si Lolo Isko na kontrolin si Mia, tinulungan ko na siya. Si Lola Salve naman ay panay ang pigil sa amin. Ang sabi niya ay hayaan na lang daw si Mia na kainin siya. Sa patuloy naming pagsubok na pigilan si Mia, nagtagumpay kami. Tinakpan ko ang bibig niya para hindi siya makakagat habang si Lolo naman, itinali ang kanyang mga kamay sa likod nito. Diyos ko, ano nang gagawin natin kay Mia ngayon? Cardo, kami nang bahala ni Lolo Isko sa kanya. Susubukan kong maghanap ng paraan para may balik pa siya sa pagiging tao. Pero paano yun, Dudoy? Alam ko napakalabo mangyari nun. Dahil naisalin mismo sa kanya ng pinuno ng mga kalibonan yun. E di maghanap tayo ulit na aswang na kalibonan. Pagkatapos sumiling tayo sa kanya. Oh, pagkatapos ano? Sino naman yung magiging aswang sa atin kapag bumalik na sa dati si Mia? E may naisip ka bang paraan? O sige na! Saka na natin pag-isipan ng tungkol dyan. Umalis na tayo dito. Sa loob ng ilang araw ay ikinulong namin si Mia. Hindi naging maganda ang kalagayan niya. Nagbabagong anyo na siya at gusto niya na kaming kainin. Habang kami ni Cardo, sumubo kaming humanap ng aswang na kalibonan. Pero sadyang mailap ang ganong lahi ng aswang. Nahirapan kaming maghanap hanggang sa sumapit ang huling araw. Mamayang gabi, sa oras na mataas na ang buwan sa langit, tuluyan na siyang magiging aswang na kalibonan. Lahat kami ay nagtipon-tipon sa bahay nila Lola Salve. Tahimik na kumakain. Malungkot dahil wala si Mia sa hapagkainan, tulad ng madalas naming gawin. Kasalanan ko talaga ang nangyari sa apo ko. Dapat hindi ko na binanggit sa kanya na gusto ko sanang may magmana ng pagiging albularya ko. May kasalanan din ako. Sana hindi ko na pinilit pa. Alam kong ayaw mo mapahamak ang mga bata, pero gumatong pa ako. Kung hindi ko ginatungan yon, hindi sana ipipilit ni Mia na iligtas ka. Pero kung hindi po nagsakripisyo si Mia, baka wala ka na po ngayon, Lola Salve. Matanda na ako at ayos lang na mawala na ako sa mundo. Nang dahil sa nangyari kay Mia, wala na rin talagang magmamana ng pagiging albularya ko. Eh siguro po, pwedeng ako na lang, Lola. Kung talagang desidido kang maipasa yung pagiging albularyo mo, akakuin ko na lang po. Wala naman po tayong magagawa kay Mia eh. Mabubuhay siya bilang aswang. Pero kakayanin niya ba mag-isa albularyo habang pinipigilan yung pagiging aswang? Ay naku Dudoy, wala ka namang alam eh. Mas bagay sa'yo yung pagiging manunugis ng aswang. At huwag ka nang mag-ambisyon. Ito naman si Lolo. Ba't hindi niyo muna subukan? Ay naku, wag na. At wala akong tiwala. Si Lola naman oh. Teka. Cardo, pare. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik dyan ah. Sinong hindi matatahimik kung yung girlfriend mo aswang na? Lahat ng binuo namin pangarap na magkasama. Naglaho na parang bula. Pangarap kong pakasalan siya eh. Kaya ko pa naman siyang pakasalan pero sigurado ako na hindi na siya papayag. At paano mo naman nasabi na hindi siya papayag? Pwede pa rin kayong ikasal no? Sa oras na malampasan niya yung 7 araw na hindi kumakain ng karne ng tao, matututunan niya ng kontrolin yung sarili niya. Hindi na siya kakain ng tao at puro mga hayop na lang. Alam mong nakadepende sa kanya yan, di ba? Nakadepende kay Mia kung kaya niyang kontrolin yung sarili niya. Pero kapag natapos tong gabing to at hindi niya nakayanan yung hirap, wala na.
tapos na. Tsk, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa girlfriend mo? Hindi ko alam, Dudoy. Napanghinaan na ako ng loob. Paano kung hindi niya kayanin at wala tayong ibang paraan kundi patayin siya? Paano na yun? Uy, ano ka ba? Malaki ang tiwala ko na magagawa niya, Cardo. Kaya sana magtiwala ka din kay Mia. Oras na mga bata. Ang buwan ay sumikat na. Lahat kami ay napapikit nang marinig ang nakakaawang palahaw ni Mia. Sigaw siya ng sigaw dahil sa matinding sakit, habang kami ay nasasaktan din para sa kanya. Marami kaming pinagsisihan. Kung ano-anong sana ang rumehistro sa utak ko nung gabing yon. Sana una pa lang pinilit namin siyang sabihin ng kapalit. Sana nakinig kami kay Lola Salve na wag subukang humiling sa kalibonan. E di sana ayos pa rin si Mia. Sana hindi siya humantong sa ganito. 1 taon matapos mangyari ang lahat. Naging maayos naman ang lahat, pero ang nangyari na ay hindi talaga mababago. Cardo, ilang bari pa ba yung susuyurin natin para makahanap lang tayo ng kalibonan na aswang? Di na ako maasa, pare. Tinanggap ko naman yung mga nangyari. Sa bagay, tama ka. Maayos naman si Mia eh. Hindi ka naman niya kakainin kahit aswang siya. At mas napadali yung pagiging albularyo niya. Dahil nga nag-iaswang siya, di ba? Mas madali na siya makapanggamot gamit yung laway niya. Kahit pa paano, may naging magandang dulot yung nangyari, no? Nag-iaswang si Mia, pero hindi siya kumakain ng tao at mas malakas pa siya kaysa kay Lola Salve. Pero Dudoy, mas maganda pa rin sana kung tao siya eh. Para hindi siya nahihirapan lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Oo nga eh, sana. Pero wala na tayong magagawa. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Wala mahal. Tukol lang to sa bagong misyon namin. May tumawag kasi sa amin sa kabilang baryo. Binubulabog daw sila ng manananggal. Wala pa naman akong ginagawa eh. Pinagpahinga pa ako ni Lola sa pagsasanay bilang albularya. Gusto niyo ba samahan ko na muna kayo? Naku mahal, ayos lang kahit wag na. Kayang-kaya na namin to. Pero mas ayos kung kasama siya, no? Kasi mas mabilis natin mahuhuli ang aswang. Alam mo naman yung nangyari nung huli, di ba? Nakipaglaban din siya sa bangkilan. Mataas na uri ng aswang yun, no? Paano kung sa susunod hindi siya makaligtas? Ibig mo ba sabihin mahina ako? Ano? Hindi Ang sinasabi ko lang, ayoko mapahamak ka, mahal. Parang gano'n na rin eh. Para namang sinasabi mo hindi ko kayang makipaglaban. Alam mo, mas mabuti sumama ako para naman magkaroon ako ng experience. Tsaka para mas mahasa yung kakayahan ko. Hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng albularyang aswang na kagaya ko. Basta ako, support ako sa'yo, Mia. Ito naman kasi si Cardo eh. Masyadong kabado. Bah, sino bang hindi kakabahan? Noong una nagtiwala ako kay Mia, nag-iaswang siya. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi na mauulit yun na maglilihim ako sa'yo. Talaga? Kasi kapag ginawa mo ulit yun, Oo, sige. Anong gagawin mo? wala. Magtatampo ako sa'yo. Ay, naku. Makaalis na nga. Pinapapak na ako ng langgam sa inyong dalawa eh. Sa ngayon po, Miss Clar, ay ilang taon na ang lumipas. Isang magaling na albularyo na ngayon si Mia at ikinasal na sila ni Cardo. Nagkaroon sila ng mga anak pero ang mga anak nila, hindi aswang gaya ni Mia. Ang sabi ni Lolo Isko, yun daw ay dahil si Mia ay hindi naman ipinanganak na aswang. Isinalin lang sa kanya kaya hindi namana ng kanyang mga anak. Habang ako, nananatili pa rin akong single. Nakakaramdam na nga ako na baka hindi na ako magkaasawa pa. Pero masaya naman ako bilang isang manunugis ng aswang at taga-alaga ng mga anak nila Mia at Cardo. Lalo na sa tuwing magdi-date sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. At more powers pa po sa mga YouTube channels ninyo.